Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa iyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupain yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, tayong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ngayon pong unang Biyernes sa buwan ng Disyembre. At masasabi din natin na ito ang unang Biyernes, first Friday for the year 2025. Tama po ba? Kaya nga, lubos dapat ang pagkapasalamat natin sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga marahil tayong lahat ngayon ay nagtitipon upang tayo magbigay parangal, papuri at pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak at pagkapasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo pa din po ay nasa unang linggo sa panahon ng Adbyento. Kaya nga kung mapapansin po natin dito po sa ating Advent Treat, isang kandila na po ang nasindihan po natin. Pero kung tutuusin mga kapatid, aminin po natin o hindi, ang isang bagay minsan na nababaliwala natin kapag nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan ay ang panahon ng Adbyento. Bakit? Dahil tinuturo sa atin ng panahon ng Adbyento ang paghihintay. At yun po yung isang bagay na tila ayaw nating gawin. Ayaw nating maghintay. Bakit? Una sa lahat, sayang ito sa oras. Tama po ba? Kaya nga kapag ikaw ay naghihintay ng masasakyan at napakatagal ng iyong masasakyan, anong mga bagay na ginagawa mo? Tingin ka ng tingin saan? Sa orasan. Ang tagal naman. Kanina pa ako naghihintay dito. Bakit? Dahil mga kapatid, kung tutuusin, ang mundo natin ngayon, hindi na tayo tinuturuang maghintay. Ang mundo natin ngayon, ano ang tinuturo? Lahat dapat mabilis. Dapat lahat mabilisan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sabi ko kanina sa mga estudyante ko, dati kapag ikaw ay gusto mong uminom ng kape, ano ang dapat mong gawin? Magigiling ka pa ng kape. Pakukuluan mo pa yung kape. Ngayon, ano na lang gagawin mo? Lalagyan mo na lang na mainit na tubig, tinatamaran mo pa. Di ba? Dati kapag gusto mong kumain ng mainit na sabaw, magpapakulo ka.
ng napakatagal. Pero ngayon, maglagay ka na lang ng mainit na tubig, makakahigop ka ng mainit at masarap na sabaw. Pero hindi lang doon mga kapatid, kahit sa relasyon, gusto natin mabilisan. Dati ho, kapag ikaw ay manliligaw, ano ang dapat mong gawin? Magsisiba ka pa ng kahoy? Tama po ba? No? Sa panahon natin ngayon, isang text mo lang, bukas kasal na. Kinabukasan, hiwalay na. Ano? Ganon kabilis ang takbo ng panahon. Kaya nga kung tutuusin ang panahon ng Adbyento, isang bagay na binabaliwala natin dahil gusto nating tumalun kagad sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pansinin din natin sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon, mga kapatid, lahat dito party, lahat dito bilihan ng damit, shopping. Walang masama diyan, pero baka nakakaligtaan natin, mga kapatid, na merong itinuturo sa atin ang panahon ng Adbyento. Ang panahon ng Adbyento, paghihintay at paghahanda ng buong sarili. Sa ating ebanghelyong napakinggan, merong 2 taong bulag na lumapit sa Panginoon. At ano ang kanilang panalangin sa Panginoon? Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. At ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Nakakita sila. At sino ang may kakayanang magpakita sa kanila? Si Jesus. Mga kapatid, karamihan sa atin, naniniwala po ako, nakakakita. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita niyo po ba yung katabi ninyo? Nakikita niyo ba ang problema ng mundo? Marahil. Nakikita niyo po ba ang kaligayahan ng mundo? Marahil. Pero mga kapatid, ang pagiging bulag ay hindi lamang pisikal na kabulagan. Dahil sa ating buhay, marami tayong mga bagay na bumubulag sa ating kalooban at sarili. At kapag tayo ay bulag, hindi natin makikita ang Panginoon. At anong klaseng pagkabulag ito? Bulag ng sama ng loob, bulag ng galit, bulag ng inggit, bulag ng paggawa o pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Dahil kapag tayo ay bulag, hindi natin makikita si Jesus. Kaya hayaan natin, mga kapatid, na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. At anong klaseng paghahanda? Hindi lamang ng pisikal na paghahanda, kundi pisikal o kundi spiritual na paghahanda. Paghahanda ng kalooban. At hayaan natin si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na alisin ang lahat ng nagpapabulag ng ating mga kalooban. Dahil kapag inalis ni Jesus ang lahat ng bulag na yan, tunay nating makikita si Jesus na tagapagligtas. Alam niyo po ang nakakalungkot, mga kapatid, kapag tayo ay naghahanda sa panahon ng Kapaskuhan, nandoon yung excitement. Tama po ba? Pero ang nakakalungkot po doon, pagkatapos ng Pasko, pagdating ng Enero, ang isang bagay na pinakaayaw nating gawin, yung pumasok ulit sa hanap buhay. Papasok na naman. Pero kung tutuusin, mga kapatid, dapat yung natutunan natin sa araw ng Kapaskuhan, bit natin, dala-dala natin, at yun ang magbibigay lakas sa atin. Pero magagawa lang natin ang mga bagay na iyon kung ipinagdiwang natin at ipinaghanda ang pagdating ng Panginoon sa panahon ng Adbyento. What makes Christmas so beautiful? If we prepare ourselves during Advent season. Advent is not just about waiting. It is about fruitful preparation. Ang Adbyento ay hindi lamang po paghihintay, kundi
mabungang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Mga kapatid, nakakakita man tayo, pero baka sa oras na ito, ang bulag, hindi ang mata. Baka ang bulag, puso at kalooban. At kung bulag ang puso at kalooban, hayaan natin ang panalangin ng dalawang bulag sa ating ebanghelyo, ang ating ding panalangin. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Amen.